Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, the power and leading of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus, all for God's glory. Father God, once again, we thank you, Lord, for this opportunity that we have gathered once into this place. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, at maraming salamat sa mga pagbabago na gagawin mo sa aming pong buhay. Once again, we thank you and allow me, Lord God, to speak your word. Allow your Holy Spirit, God, to speak through me. At muli, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, ay ma-absorb ng iyong mga anak sa gabing ito. Itong ang sama dalangin sa ngalan ni Jesus, and everybody says, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Last time po we talk about praying for vision. Napakahalaga po ng ating pong vision. Kung wala po tayong vision sa hinaharap, hallelujah, baka hindi po natin marating. Amen? So we need to have a vision for our future. We need to have a vision for our family. We need to have a vision for our church, for our ministry. With God's vision comes God's provision. Amen? Hallelujah. Kaya kung may vision ka, siguradong may provision ka. Kasama na ang proteksyon ng Panginoon. Kasama na rin ang kanyang promotion. Amen? And then we pray for vision in times of fear. Alam niyo po, minsan po hindi naman po palagi tayong matapang, minsan po natatakot po tayo. Pero wag po nating hayaan na yung takot ang mag-paralyze po sa atin at hindi po natin malakaran ang nais ng Panginoon na malakaran po natin yung ating pong next level. Amen? And then pray for vision to see God's surrounding forces. Okay? Para makita po natin na hindi pa pala tayo nag-iisa. Yung katabi mo, kakampi mo yan. Yung nasa likod mo, kakampi mo yan. Amen? There is more for us than those who are against us. Mas marami po tayong kakampi kaysa doon sa mga kalaban po natin. Amen? And then pray for vision to see opportunities to love and forgive. Di po ba, humana po tayo ng pagkakataon na tayo ay makapagpatawa dahil, alam nyo po, napakadali po magkakasakitan. Tama po? Minsan sa salita lang, minsan kahit anong mga bagay, tayo ay nasasaktan. So let's always pray for vision na tayo po ay makapagpatawad. Let's pray for vision to make the right decisions. Mahalaga po ba yun yung decision? Okay, amen. Kasi po isang decision lamang ay maaaring maligaw ka na. Tama po? Kaya po it's very important for us to pray for the right decisions. And then pray for the right decisions to establish good spiritual habits. Mahalaga po yung ating pong habits because habits can create you to become a saint or can create you to become a monster. Di po ba? Maaari po tayo maging halimaw kung mali pong habits ang ating pong nasimulan. Mahali rin naman tayo maging santo. Ayan, yung katabi mo, santo yan. Santo, santita. Amen? Hindi po ba? And then creating habits can make us sickly. Di po ba maaari po tayo maging masasakitin if we have created the habits of not eating a healthy food, palagi po tayong natutulog ng isang oras lang, isang araw. Hindi po ba? So, and then habits also can make you poor and can also make you rich. Di po ba? Kung sumusweldo ka ng 5,000, ang gastos mo 7,000. Di po ba? So, so talagang negative palagi, talagang maghihirap ka. Di po ba? Kaya po it's very important for us to establish good spiritual habits and one of them is the habit of prayer. Di po ba? So napakahalaga po na tayo po ay palagi pong manalangin dahil prayer move mountains. Di po ba? Without prayer, there will be no miracles. Yun po yung inaasahan ng Panginoon. Ang ating po Panginoong Kristo ay palagi po siya nanalangin. Why? Because He has already created the habit of prayer. Tama po? At yun din po ang inaasahan po ng bawat sa po sa atin na tayo po ay patuloy na manalangin. Amen? So ngayon, ang tanong po is how to establish a habit of prayer. Paano ba natin ma-establish ang ating pong prayer? Una-una sa lahat, alamin muna natin kung ano po yung ibig po sabihin ng prayer. Prayer is the most powerful weapon against your enemy. Okay? And the most effective medicine when you are sick. Di po ba? And then prayer also is the most valuable gift that you can give for someone. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, riregaluhan kita ng prayer. Amen? Di po ba? Kasi po yun po yung pinakamatinding sandata po natin sa lahat po ng ating po mga kaaway. Hindi lamang yung ating pong kaaway na nakikita, yung kaaway po natin na hindi po nakikita. Kaya po napakahalaga that we should always pray. If you love someone, you pray for them.
Di po ba? Mahal mo ba yung katabi mo? Ipanalangin mo yan. Di po ba? If you love your family, you pray for them. If you love yourself, you pray for yourself. Di po ba? If you love, you pray for yourself and then you pray for your health, pray for wisdom, pray sa iyong mga career, pray for your future, pray for your personal development, pray for your finances. Okay? Amen. Yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay maparami pa natin. Okay? If you love God, of course, you have to pray to connect to God. Hindi po ba? Palagi po tayong nanalangin. Why? So that we can always have a continuous communication with God at connection po sa Kanya. Amen? And then, and keep on praying to connect with God. Yun po yung dapat na habit na ma-establish po natin. And habit of prayer is also called, prayerfulness. Ayan, amen. Di po ba? Prayerfulness is a habit that by which our relationship with God is developed. Okay? Kasi po pagka na-develop ang ating pong relationship sa Panginoon, of course, ang panalangin po natin ay madali na lamang pong magkakaroon ng katugunan at kasasagutan. Amen? Kaya po it's very, very important for us that i-develop po natin yung ating pong relationship kay Lord. Amen? That is the greatest relationship that we should prioritize. Yung relationship po natin kay Lord. Amen? So when you become prayerful, ano pa nangyayari? Pagka ikaw ay naging prayerful, your complaint would be replaced by your thankfulness. Yung iyong pagrereklamo ay mapapalitan ng patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon. Yung kahinaan mo mapapalitan ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung pagdududa mo mapapalitan ng pananampalatayang sa Panginoon. At yung kakulangan mo mapapalitan ng kasaganaan na nagmumula kay Lord. Amen? And your bad habits will be replaced by good ones. Mapapalitan na po yung inyo pong mga masasamang mga habits, mga nakagawian. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, I'm working on it. Okay? Okay, amen. And then prayerfulness should be a lifestyle. Okay, hindi lang once a week. Okay, hindi lang yung pagkakakain ka, tsaka ka lamang mananalangin. Huwag mo nang hintayin na dumating ka dun sa pagkakataon na ikaw ay kapos na kapos, ikaw ay punong-puno na ng sakit, ikaw ay baon na sa utang, ikaw ay lugmok na sa kasalanan. Huwag mo na nating hintayin na tayo ay talagang bagsak na bagsak ang ating pong buhay. Huwag na po nating hintayin yun. Amen? Hallelujah. The same thing with our health. Hindi po ba? Sabi nga, prevention is better than cure. So it's the same thing with our spirituality. Dapat po, ina-avoid po natin yung mga bagay na kung saan ay makapaglalayo po sa atin kay Lord. Amen? So ano po nagiging dahilan? Bakit po tayo nagkakaroon ng struggle sa pananalangin? Ano po kaya? Unang-una sa lahat, kasalanan. Di ba pagka may kasalanan ka, di ba? Parang ayaw mo nang mag-church. Parang ayaw mo na manalangin. Di ba? Parang damang-dama mo, maduming-madumi ka. Okay? And then number 2, disobedience. Pagka ikaw hindi sumusunod kay Lord, napakahirap po manalangin. Tama po? And then number 3 is selfishness. Yung makasarili po tayo. Okay? Yung wala tayong iniisip, puro me, I, and myself. Okay? Di ba? And then number 4 is doubt. Pagka nagdududa po tayo, totoo ba yung mga pangako ng Panginoon na yan na talagang gagawin niya yung mga bagay na yan? Hindi po ba? So, yun po yung nagiging dahilan. Kaya po tayo nagkakaroon ng struggle sa pananalangin. So, ngayon naman, what are the qualities that lead us to effective prayer? Ano naman po yung dahilan para maging efektibo yung ating pong panalangin? Unang-una sa lahat, humility. Pagpapakumbaba. Okay? Kaya nga po kaaway ng humility ay yung ating pong pride. Okay? Ibig sabihin ng pride, yung hindi ka na marunong magpaturo. Yung lahat alam mo na. Yung AKNY, alam ko na yan. Okay? Hindi ba ba? Number 2 is obedience. Pagka gusto nating maging effective yung ating panalangin, of course, we have to obey God. Okay? Sundin po natin siya. Sundin po natin siya sa pagbabasa ng ating pong life journal. Sino na po yung nagsimula na magbasa? Okay. Sabi mo sa kanya, buti naman. At nasinimulan mo na rin. Hindi po ba? And then, what is the habit? David that gave him the title, the man after God's own heart. Ano po ba yung ginawa ni Haring David? Bakit siya ay tinawag na man after God's own heart? Yung tao na malapit sa puso ng Panginoon. Amen? So, of course, worship, number 1, hindi po ba? And then, araw-araw po siya nananalangin. Nagkaroon po siya ng habits ng pananalangin. Sabi po niya, listen to my voice in the morning. Lord, pakinggan mo ang aking tinig. Sa umaga, sabi niya, each morning, I bring my request to you and wait expectantly.
Okay? So sa bawat umaga, bring your request to God to be hungry for more of His Word and to be hungry for more of His presence. Bring your request to God to have wisdom in every decision that you will be making. Di ba napakahalaga ng ating pong desisyon? Every morning, bring your request to God to protect you, your family from any harm or diseases or sickness. Di ba? Sa Pilipinas, usong-uso na naman ngayon ang sakit. Tama po? Kundi COVID, meron po silang bagong tawag walking pneumonia. Okay? So, ibig ko sabihin, talagang kumakalat. Okay? Kaya pagka lumalakad na yung pneumonia, huwag nyo na sabayan. Okay? So, umiwas na kayo. Okay? And then, lay down your request before God to bless the works of your hand. Panalangin po natin ang gawa ng ating po mga kamay. Tama po? And then, lay down your request every morning for favor after favor, blessing after blessing, and breakthroughs after breakthroughs. Okay? Huwag ka lang manalangin ng basta-basta. Manalangin ka na ng malalaki dahil ang Panginoon natin ay malaki siya. Okay? Hindi lamang, amen. Sige, palapakan mo na si Lord. Amen. And then, okay, and then make prayer. Make prayer every morning be your lifestyle. Okay? Sabi mo nga sa'yo, mananalangin ka rin lang. Sige, medyo malakas-lakas ng konti. Mananalangin ka rin lang. Araw-arawin mo na. Ayan. Amen. Kung gusto po natin ng araw-araw na blessing, araw-araw po tayong manalangin. Kung gusto mo na ng lingguan, tuwing linggo ka lang mag-pray. Kung gusto mo naman ng monthly, every month ka lang di manalangin. Kung gusto mo naman ng yearly, yun, tuwing Pasko ka lang mag-pray. Okay? Amen. So, ngayon po, kung maalala po natin, yung story po ni Daniel, hindi po ba? Si Daniel, siya po ay isa pong propeta ng Panginoon, isa vegetarian. Hindi po ba? Very, very disciplined itong si Daniel. Hindi po ba? Binibigyan ng roasted chicken. Manok na inasal. Okay? Crispy pata, liempo, barbecue. Hindi po ba? Ayoko niyan. Sabi niya, gusto ko ng gulay at saka tubig. Walang coke, okay? Ba, nakakatuwa, may mga testimony dito, hindi na uminom ng coke, ha? Okay, sabi mo nga sa time mo, ikaw yata yung sinasabi ni Pastor. Hindi po ba? Lifestyle po niya. Vegetarian, and then at the same time ay palagi po siyang nananalangin sa Panginoon. Kaya po napakaganda nung kanya pong patotoo. Sabi po dito sa Daniel 6:10, but when Daniel learned that the law has been signed, he went home and knelt down as usual. He knelt down as usual. Ibig sabihin, nakagawian niya na po talaga na lumuhod po sa pananalangin in his upstairs room with its window open towards Jerusalem. Bukas ang bintana po niya, and then he prayed 3 times a day. Sabi mo sa kanya, 3 times a day. Di mo ba? Parang talagang grabe to. Just as he had always done, giving thanks to his God. So makikita po natin, ang buhay po ni Daniel ay nanganganib. Bakit po? Kasi po, nagkaroon po ng conspiracy theory. Okay, yung pong mga naiinggit po sa kanya, dahil siya ay palagi po siya napopromote sa kanya pong gawain. Gumawa po sila ng batas na kung meron daw mananalangin sa ibang Diyos maliban sa kanilang hari, ay ipapatapon doon sa mga leon, doon sa dungeon, sa mga leon. Di po ba? Pero just imagine, sabi dito, he prayed 3 times a day just as he had always done. Hindi po naantig yung kanya pong pananalangin. Okay, nakakatuwa. At ang nakakatuwa po nun, hindi rin antig yung kanya pong pasasalamat. Okay, hindi po ba? Tayo, ano po nangyayari po sa atin? Nawalan ka ng trabaho, nawala na yung pasasalamat, nawalan ka ng cellphone, nawala na yung pasasalamat, nautangan ka, hindi ka nabayaran, nawala na yung pasasalamat. Natikitan ka ng jaywalking, nawala na yung pasasalamat. Natikitan ka dahil nagtapo ka ng basura, nawala na ng pasasalamat. Natikitan ka dahil nakaupo ka sa kotse, nakita ka nagbabasa nag-ano ng cellphone mo, nawala na yung pasasalamat. Di po ba? Hallelujah. Kaya pero si Daniel, grabe po siya. Hallelujah. Kahit na po ipapatapon na siya sa kulungan ng mga leon. Hindi po ba? Hindi pa rin po siya nagsawa
magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya dapat po establish din po natin talaga yung ating pong pasasalamat kay Lord. Kahit pagod po tayo, magpasalamat po tayo. Kahit wala po tayong trabaho, magpasalamat po tayo. Kahit minsan ay hindi po naaayon sa ating pong mga plano, ang mga nangyayari sa ating pong buhay, magpasalamat po tayo. Amen. Dahil yun po ang pinagpapala po ng Panginoon, yung pong mga tao na patuloy na nanalangin at patuloy na nagpapasalamat kahit na anong mga bagay ang nangyayari, kahit na ano ang kanilang mga pinagdaraanan. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige, palakpakan na si Lord. And then prayerfulness, arises from a desire to be near to God. Di po ba? Pagka ikaw ay gusto mo talaga mapalapit kay Lord, di po ba? Palagi kang nananalangin, palagi kang nais mo palagi mo palapit kay Lord. Bakit po? Kasi po pagka malapit ka kay Lord, ano po yung nararanasan po natin? Nararanasan po natin ng kagalakan. Pagka tayo malapit kay Lord, nararanasan po natin ng kapayapaan. Pag malapit po tayo kay Lord, nararanasan po natin na meron po tayong fulfillment sa ating pong buhay. Nararanasan po natin na merong purpose ang ating pong buhay. Tama po, nararanasan po natin ang kanyang awa, nararanasan po natin ang kanyang kapatawaran, nararanasan po natin ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala sa ating pong mga buhay. Kaya po, always desire to be near to God. Di po ba sabi ng Panginoon, draw near unto me and I will draw near unto you. Di po ba, pagka lalapit tayo kay Lord, lalapit din po siya sa atin. Amen. So sino po ba yung mga hinahabol ng mga pagpapala, yung palagi po naghahabol kay Lord? Amen. Hallelujah. Kasi sabihin sa katabi mo, kaya tayo palagi nating habulin si Lord. Okay, amen. So desiring to be near to God is the starting point of establishing a habit of prayer. Di po ba? Pagka dinisay po natin na tayo po yung maging mapalapit sa Panginoon, yun po yung nagiging starting point na tayo ay magkaroon ng habit ng pananalangin. Okay? Amen? Hallelujah. And then sa Psalms 130 verse 5, that is why I wait expectantly, trusting God to help, for He has promised. Amen. So pangako ng Diyos na kayo ay Kanyang tutulungan. Amen. Kaya kahit ano man ang mga pinagdaraanan mo, ano man ang mga problema mo, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Pero ano pong gagawin po natin? Let us wait expectantly. Tayo ay maghintay. Amen. So don't just wait for answers. Wait expectantly. Ibig po sabihin, mas lalo po natin tindihan yung ating pong pag-expect ng mga katugunan, kasagutan sa lahat po ng ating pong mga pinapanalangin sa Kanya. Amen? Kung nananalangin ka ng kalusugan, wait expectantly. Kung nananalangin ka ng promotion, wait expectantly. Kung nananalangin ka na makarating ka doon sa lugar na gusto mong puntahan, wait expectantly. Amen? Hallelujah. It doesn't mean na hindi po minsan nangyayari doon po sa ating pong orasan, sa ating pong timetable. Amen? Pero wag po tayong mawawala ng pag-asa. Continue to wait expectantly. Patuloy kang maghintay na talagang umaasa ka. Amen? Bakit po? Because if you will wait expectantly, that means you are 100% sure that what He promised, that you have prayed, ay mangyayari sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya po it's very, very important for us just to wait expectantly. Sabi mo sa katiba, wait expectantly. Ayan. Amen. And then prayerfulness, arises from our awareness of need that only God can meet. Okay? Manalangin po tayo na talagang si Lord lang talagang makakagawa niyan. Alam niyo po, marami po mga bagay na hindi po natin kaya, pero kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan po natin. Amen? And then prayerfulness, ang ating pong pagiging prayerful allows us to surrender our burdens, our worries, and struggles to God. Amen? Kaya kung meron ka mang mga worries, kung meron ka mang mga kabigatan, bigay mo na kay Lord. Hindi mo naman kaya yan eh. Amen? And then prayerfulness is a genuine expression of our desire to connect with God and seek assistance, guidance, and comfort. Pagka tayo nanalangin, umaasa po tayo na sa Kanya magmumula yung atin pong assistance na atin pong kinakailangan. Okay? So don't just play God. Ito po, palagi po sinasabi, minsan po, we want to give everything doon po sa ating pong mga mahal sa buhay. Okay po na mahalin po natin sila. Wala pong problema yon. Pero let's continue to ask guidance from the Lord. Okay? Baka naman mamaya, ini-spoil na natin sila. Tama? Pagka humingi sa'yo ng gadgets, okay? Tanungin mo na muna
Kung nasaan na yung gadget mo. Okay? And besides po, wag po tayong ingatan po natin yung pagpapagamit po natin ng mga gadgets sa ating po mga anak dahil po it's not healthy anymore. Okay? Kahit na tayo. Okay? Kung bawasan po natin yung ating pong mga pag-ano-ano na mga gadgets. Okay? Amen? And then, praise the Lord. And then, prayerfulness demonstrates an ever-increasing trust in God. Pagka nananalangin po tayo, ibig po sabihin, pinapakita mo sa Panginoon na mas lalong lumalawak, tumitindi ang pagtitiwala mo sa Kanya. Okay? Kaya po yung mga nananalangin ng marami, isa lamang po ibig sabihin nun, sila ay nagtitiwala sa Diyos ng mas marami. Okay? Amen. Kaya po yung, sige po, palakpakan na si Lord. Kaya if you want to measure your level of spiritual maturity, your level of spiritual maturity depends on the level of your prayer. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, kung 1 minuto ko lang manalangin, number 1 lang yung spiritual growth mo. Okay? Amen? So, kung nanalangin ka na ng marami, ibig sabihin nun ay medyo tumataas na yung level ng yung growth. Okay? Amen? Ibig sabihin, mas lalo ka nang dumidepende sa Panginoon kesa sa sarili mo. Sa John 15:7, sabi doon, if you stay in me, si Lord ang nagsasalita dito, ang ating Panginoon sa Kristo, if you stay in me and obey my commands, you may ask, request, you like, and it will be granted. Sino po dito yung gusto ninyo magkaroon ng katugunan ng inyong mga prayer? Parang namang wala kayong kakwenta-kwenta kausap. Sino po dito yung gusto ninyo na i-grant ang Panginoon ang inyong prayer? Ayan, amen. May kwenta na kayong kausap ngayon. Okay. So, makita po natin, ano po yung 2 conditions for an effective and powerful prayer? Ano po yung 2 condition na nakasulat po dito? Una-una sa lahat, stay with the Lord. Manatili po tayo sa Kanya. Di po ba? Kaya nga po ang ating pong church is blessed in Christ. Nais po natin na tayo po ay mapagpala dahil tayo ay palaging na kay Kristo. Hindi po ba? So yun po yung blessing po natin. Then number 2 po, ano pa po? Obey His commandments. Sunod lamang po tayo sa Kanya po mga pinag-uutos. Okay? Hindi ka naman uutusan ni Lord na pumunta ka doon sa Gaza at mag-preach ka ng Word of God. O kaya magpunta ka doon sa Ukraine. Hindi po ba? No. Yung tinutos lamang po natin sa atin ngayon ay masahin mo yung devotion mo. Gumawa ka ng SOAP mo. Okay? Mag-attend ka ng church. Okay? Manalangin ka. Ibigay mo yung para kay Lord. Hindi po ba? Yun lang naman po yung una po niyang hinihingi, yung ating po mga basics. Okay? Amen. So, kaya ba natin yun? Sabi mo sa katabi mo, kaya natin yan. Okay. Amen. Then the next verse, my true disciples. Sino po dito yung mga totoong disipulo ng Panginoon? Okay. So meron po kasing disipuluhan lang. Meron naman talagang true disciples. Meron po talagang tunay na disipulo ang ating po Panginoon. Yung katabi mo, tunay na disipulo ng Panginoon yan. Okay. Amen. Kahit na wala sa itsura, pero tunay na disipulo ng Panginoon yan. Di ba? Okay? Aside ito, my true disciple produces bountiful harvest. This brings great glory to my Father. So, ibig sabihin, inaasahan po ng Panginoon na tayo pong lahat ay maging mabunga. Maging fruitful. Kung babalikan po natin ang unang commandment ng Panginoon, ng Diyos sa Genesis, di ba? Be fruitful and multiply. Nasa sa atin na yun. Nais ng Panginoon na tayo ay maging fruitful at tayo ay mag-multiply. Di po ba? Sabi ito, produce bountiful harvest this bring great glory to my Father. Hindi lamang po pala pataas-taas ang kamay, paawit-awit ang pagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yung makita sa buhay po natin na tayo ay lumalago. Okay? Na tayo ay namumunga. Okay? Bunga ng banal na santong espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Di po ba? And then ano po yung other fruits? Yung nakakapag-invite po tayo ng mga kakilala po natin sa church. Okay? Amen? Sabi ito, you cannot have a bountiful harvest without bountiful seeds. Sa Tagalog, hindi ka naman makapag-harvest ng marami kung wala kang maraming binhi. Amen? Naunawaan nyo na po?
Ayan. Okay. So ano po yung seeds na yun? It should be the seeds of thankfulness. Mga butil, mga binhi ng pasasalamat sa Panginoon. Okay? Seeds of thankfulness every single day. Seeds of God's promises. Ilang pangako na ng Diyos ang nasa sa iyo? Okay? Ano pa po? And then seeds of offerings for the expansion for His kingdom. Di ba ba? And seeds of love even when you are hurting. Di ba ba? Patuloy lamang po tayo magtanim ng butil, ng binhi, kahit po tayo ay minsan nasasaktan. And seeds of service even when you don't feel like it. Okay? Alam niyo po, meron pong, ang love po pala, para po palang pagsakay sa jeep. Hindi. Hindi yun. Minsan, hindi ka na nasusuklian. Praise God. Okay. Pwede pumara. Ay, ako na. Baba na ako. Okay. Amen. Okay. And then another one po is seeds of prayer. Di po ba? Manalangin po tayo for us to become to have a bountiful harvest in our life. Okay? Hallelujah. Praise God. Hindi makaget over si Sharni. Oh. Ang dami raw niyang love. Hindi raw siya nasusuklian. Okay? Amen. So, ano pong gagawin po natin? How to establish a habit of prayer? Unang-una sa lahat, set a regular time. Maglaan po tayo ng oras. Okay? Alam ko napaka-crazy ng ating pong schedule minsan. So, magano po tayo, maglaan po tayo. Minsan sa umaga, minsan sa gabi. But just as long na meron kang paglalaan ng oras sa pananalangin. Okay? Amen. And then the next thing po is start with short sessions. Hindi naman inaasahan na manalangin ka ng isang oras araw-araw. No. Start with 5 minutes. Kung nag-start ka pa lang, and then start with 10 minutes. Habang tumatagal, hinahabaan po natin ang ating pong pananalangin. Okay? Amen? And then, follow a prayer structure. So ano po yung prayer structure po natin? Yung iba po sa atin, marami pong mga bago sa atin, yung ACTS, yung ACTS. Pwede po natin sundan po yun, yung adoration. Purihin po natin siya. Panginoon, ikaw ang dakilang Diyos, ikaw ang manggagamot, ikaw ang you are the God who provides, ikaw ang Diyos na nagbibigay, ikaw ang Diyos na nagpuprotect sa aking buhay at sa aking pong pamilya. Umpisa po natin ng pagpupuri sa ating pong Diyos. Okay? Ikaw ang hari, ikaw ang Diyos ng langit at ng lupa. Simulan po natin doon. And then yung confession, yung ating pong mga kasalanan. Panginoon, matawarin mo ako sa lahat po na yung mga kasalanan, mga nagawa ko, mga naisip ko, mga nakita ko. Di po ba? Natukso ko, tumingin na naman ako ng mga pornography, okay, napatikim ako ng tsingtaw, di po ba? Okay, napasok ako sa casino at napatingin ako sa big, okay. Pero small lang nanalo, okay. Pero hindi man ako tumaya, Lord, okay. Hindi po ba? So confession, and then letter T is thanksgiving. Salamatan po natin ng Panginoon. Let's make it a habit to always be thankful in every season of our life. Sa bawat season ng ating pong buhay, palagi po tayong magpasalamat kay Lord. And then letter S is supplication. Tsaka ka pa lamang hihingi. Okay? Minsan baliktad nandudong ka agad tayo sa hingi. Okay? Amen? Hindi ba natin siya nakikilala, hingi tayo ng hingi. Okay? So, okay po yun. So, ano yung A? Adoration. Letter C is confession. Letter T is thanksgiving. Letter S is supplication, yung ating pong paghingi, yung ating pong mga prayer requests. Amen? And then for our prayers to be answered and for us to have a habit of prayer. So ano pong gagawin po natin? Be persistent and patient. Okay? Si Jesus po, very persistent po siya sa kanya po pananalangin. Okay? Si Jesus yun Hindi po ba? Understand that prayer is not answered instantly or the way we expect. Saan po natin ang ating po panalangin ay hindi doon sa oras. Nung nanalangin ka ngayon, gusto mo bukas mayroon na. Okay? So sometimes ay dinidiri ng Panginoon ang ating pong ang answer sa ating pong mga panalangin para ma-develop po yung ating pong patience, yung ating pong character. Hindi dahil sa hindi mo kailangan yun. Alam ng Panginoon na kailangan mo yun. Pero mas kailangan mo na maghintay.
Amen. Because God has His own timetable. Dapat irespeto po natin siya. Palagi po nating i-justify. Okay? Kung bakit minsan ay nahuhuli. Huwag po natin siya sisisihin. Na ikaw kasi. Dapat hindi ako nagkaganito. Mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Amen? And then, trust in God's timing. Magtiwala po tayo sa Kanya pong oras dahil mas perfect po yung Kanya pong orasan kaysa po sa orasan po natin. Okay? Kaya po, once again, how to establish a habit of prayer? Unang-una sa lahat, set a regular time. Number 2, start with the short sessions. Number 3 is follow a prayer structure. And number 4 is be persistent and be patient. Amen. Sino po dito yung gusto nyo ma-establish ang habits of prayer ninyo? Hallelujah. Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.